Sa Biñan, Laguna, ang video ng isang taong maitim na nagrehistro sa kanilang kamera. Hindi nila kilalang nasa video at lalong hindi nila nakita ito nung araw na sila ay kinukunan habang masayang magkakasama. Sino o ano nga ba ang nasa video? Bandang Mayo, nakaraang taon, ay nagkaroon ng paliganang basketball sa subdivision Nina Joseph Grimaldo sa Barangay San Francisco, Biñan, Laguna, kung saan isa siya sa mga sports coordinator. Nung matapos yung opening ng basketball, sabi ko mukhang para medyo madagdagan yung ng mga bata, yung laro nila, practice nila. Idadalhin ko sila sa isang lugar na yung walang masyadong tao na didelikado sa sasakyan. Kasama ang 12 bata na edad 8 hanggang 12 ay nagtungo sina Joseph sa isang kalapit na subdivision na bago pa lamang dinidevelop. Bali magna-9, dinala ko sila doon. Yun na, mayroong mga iba't ibang klase ng exercise tinuro ko sa kanila. Nagja-jogging sila, dribble, tapos isa-isa sila kinukunan ko. Pagkatapos magpapawis ay umuwi na sina Joseph at kasamang mga bata. Nung gabi na ako, na-transfer ko na sa BHS. Pagka-transfer ko, ba yung nakita ko may itim na dumaan. Sabi ko ba, ano kaya yung itim na dumaan? Ni-rewind ko. Yung player namin may slow-mo. Nung pinlay ko na ulit, pag slow-mo, nagulat ako merong batang dumaan o basta nakaitim siya. Sigurado si Joseph nang umagang kinukunan niya ng video ang mga bata habang nagjo-jogging o nagdi-dribble ay walang ibang tao sa lugar. Kasi ako, ang style ko po ng pagkukuha ng video, pag may kakaiba ako nakita, tinututuwa ko talagang sinusundan ko. Kahit mga yun talagang doon lang ako nakapokus. Titignan ko lang sila isa-isa gano'n. Wala akong nakita na isa magtumaan na. Upang makatiyak kinaumagahan ay tinawag lahat ni Joseph ang mga batang kasama sa katabing subdivision at pinapanood sa mga ito ang video halos tayuan ng balahibo. Ang mga bata nang makita ang video ng taong maitim. Nakita lang parang sinilabutan kami lahat. Sige ako pumunto kasi noong umpisa po, madaming beses na po kami nag-jogging doon, pero wala po kami dalang bola. So sa tingin po namin nabulabog kasi nag-ingay po kami. Sigurado rin umano sila na bukod sa kanila ay walang ibang tao sa nasabing lugar ng mga oras na yon, tulad ni Brian at James Arevalo na sa nakunan ng video ay isa sa 3 batang nagjo-jogging. Nung umaga na yun, wala po akong nakita. Kahit sa malapit o sa malayo po, wala po kami makita ng mga na babae. Ang iba naman ay nagpapahinga pero nakatingin sa mga nagjo-jogging. Nung pinapanood ko po sila, wala naman po ako nakita. Yung pinanood po namin dito, bigla lang po kami nagulat na may biglang lumabas na na babae doon. Kami may tas po lalaki pa kami. Mapapansin namin agad lang. Ayon pa sa mga bata, bago pa man nila makita sa video ang dumaang babaeng maitim, ay may naramdaman na silang kakaiba na mga sandali yun. Lumalamig po yung katawan ko. Parang may umawak po sa akin. Ando na po, parang bigla po lumamig. Pero summer po nun. Akala ko po nun lang, guni-guni lang. Kinumpirma naman ng ilang residente at opisyal ng Barangay San Francisco na sadyang may kababalaghan sa naturang lugar. Marahil mga bandang alas 12 ng ating gabi yun. Nakapansin kami ng isang mag-ina na tumawid bigla sila sa kalsada. Ay di kami lahat nagalumantang dahil 10 oras ng gabi mag-ina sila. Hindi hinabol namin sila. Sa pag-akala namin yung lakad nila kayang-kaya naming abutan. Pero nagulat kami pagdating namin doon sa lugar na yun. Isang gabi na nagro-roving muli ang mga barangay tanod sa nasabing lugar. Ang narinig naman namin noon isang mahabang daing, yung parang minamasakit siya, parang pinapatay. Doon din sa lugar din yun. Nung wala naman kaming makita na anong pamambagay, inisisa ko yung mga bahay. Doon sa mismo sa likod ng bahay namin, maliit na siya, hindi ko alam kung parang duwende na parang hindi ko maintindihan. Basta ang natatandaan ko siya, maliit siya, pero may kalakihan yung ulo niya. Tapos maitim. Bago nagsulputan ang mga subdivision sa naturang lugar na kilala rin sa tawag na Silkas,
Dati itong palayan may parteng masukal at mapuno at tapunan pa ng bangkay. Ayon sa aming mga matatanda, talagang itong lugar na ito, tirahan to ng mga engkanto. Ito dating kahuyan to, mga puno ng baliti, ng malalaki, puno ng ligas, mangga, kalumpang. Yun ang talagang tinitirahan ng kanto ng mga manlalabas. Noon pa man, meron na kasi mga tinatapon daw na mga nasa salvage doon sa lugar na yun. Manifestation ng isang soul. Ipinasuri ito. Sa isang video effects expert ang video ng umano'y multo. Ayon sa kanya, hindi idinagdag o ipinatong ang batang maitim. Ang tingin ko talaga dito, dumaan talaga yung bata. May dumaan talaga doon sa mismong pinangyarihan. Definitely, from the looks of it, meaning yung tama nung ilaw, yung kung saan yung angle ng ilaw nung mga bata or nung mga ano man yun nandito, pareho din nung sa angle nung supposedly multo. So definitely hindi to pinatong. Hindi pinatong yung multo dito. Definitely nandyan sa shot na yan. Pero ang ipinagtataka ng video expert, tila pilit na binura ang anino ng umano'y multo. Maraming software na ginagamit for visual effects na nakakagawa ng bura ng shadow. Computer lang Oo, computer. Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Sino talaga ang batang lumitaw sa video? Isang ordinaryong bata lamang o isang bagay na hindi dapat naroon? Ikaw, ano ang napansin mo? Dahil minsan, ang pinakanakakatakot na bagay ay hindi yung nakikita natin, kundi yung hindi natin maipaliwanag